Magandang oras sa inyong lahat, mga kakosa, mga kachismis, at mga suki sa katotohanan. Welcome back sa ating paboritong tambayan ng mga balitang hindi mo maririnig sa mainstream media, ang Balitang China. Ako ang inyong boses sa likod ng mga sikretong pilit itinatago. At ngayong araw, ang pag-uusapan natin ay hindi lang basta budol sa online shopping, kundi isang tahasang pagtatangka sa ating mga buhay na dumaan sa ating mga kusina. Sino ba naman ang mag-aakala na ang sandok na ginagamit mo sa paghigop ng mainit na sinigang ay siya palang unti-unting lason na tumutunaw sa iyong atay? O ang kaldero mong makintab pa sa kinabukasan mo ay gawa pala sa basura ng industriya? Humanda kayo dahil hihigpitan natin ang sinturon at hihimayin natin ang malansang katotohanan sa likod ng mga stainless steel na kagamitan mula sa mainland. Kamakailan lang, naging viral na trend sa mga social media platforms sa China ang pagtetest ng mga tao sa kanilang mga stainless steel na gamit sa bahay. Akala mo ay science fair sa dami ng mga netizens na may hawak na heavy metal testing liquid. Ang nakakalungkot na revelasyon, isang patak lang ng mahiwagang likido sa kanilang mga pot, kutsara, mangkok at plato, agad itong nagkukulay pula. At sa mundo ng stainless steel, ang kulay pula ay hindi kulay ng pag-ibig o swerte. Ito ang kulay ng panganib. Ibig sabihin nito, ang mga niche content ng kanilang mga gamit ay abot langit sa taas, isang antas na nakamamatay na sa katagalan. Ang testing liquid na ito ay mabilis na nagre-react sa tinatawag nating high manganese steel, habang ang mga tunay na food grade na 304 at 316 stainless steel ay deadma lang at walang reaksyon. Nakakatakot isipin na karamihan sa mga tao sa paligid natin ay dahan-dahang nilalason ang sarili nila araw-araw nang hindi nila alam. Parang relasyon lang na toxic, akala mo okay pa, yun pala ay kinakain na ang pagkatao mo. Ang masaklap pa, ang label na food grade stainless steel sa panahong ito ay hindi na automatikong nangangahulugang ito ay dekalidad na 304. Hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo ang sikreto ng mga mapagsamantalang negosyante. Ang ginagamit talaga nila ay high manganese steel dahil ito ay dihamak na mas mura kaysa sa tunay na stainless steel. Mas mura pa ito sa 316 stainless steel na madalas nating makitang nakaukit sa mga mamahaling gamit. Nakikipagsapalaran ang mga tuso sa katotohanang hindi ka naman mag-aabala na itest ang binili mo. Sino ba naman ang bibili ng sandok sa halagang 80 piso tapos bibili pa ng reagent test? Pero mga best, payo ko lang gamitan nyo ng reagent. Mura lang yan, mga nasa 500 piso hanggang 1,000 piso lang ang isang bote na magagamit mo sa buong kusina mo. Kung gusto mo namang maging mala CSI, pwede kang gumamit ng metal analyzer gun, pero handa ka dapat maglabas ng 6 na digit na halaga sa piso para sa isang baril lang. Ang mga negosyante ay umaasa sa dalawang bagay. Alinman sa gusto mong makatipid ng konti o tamad ka lang talagang mag-check, at ang pinakamasakit, walang nananagot sa kanila. Ang standard para sa food grade stainless steel sa ating bansa ay parang height requirement sa beauty pageant, minsan nadadaan sa pakiusap. Maraming negosyante ang sadyang pinaglalabo ang pagkakaiba ng 201 at 304 steel. Tandaan, kapag nakakita kayo ng kahit katiting na kalawang sa inyong stainless steel, huwag nang manghinayang. Itapon na agad yan sa basurahan bago ka pa itapon yan sa ospital. Ang manganese na tumatagas mula sa mga gamit na ito ay sobrang nakakasama sa katawan. Isipin nyo, bawat subo nyo, kasama ang heavy metal. Maaaring mailigtas nito ang buhay nyo at ng pamilya nyo. Sa mga comment section nga, marami na ang nagsasabing bumabalik na sila sa pagtitiwala sa mga malalaking foreign brands. Sinasabi nila na ang Muji o Sam's Club ay mas mapagkakatiwalaan dahil ang mga higanting ito ay laging binabantayan ng mga watchdog para sa mga peking produkto. Kapag nagkamali sila sa label, sigurado silang huli at may malaking demanda. Pero ang ibang mga netizen, pagkatapos mag-test sa sarili nilang bahay, ay luhaan at bagsak ang balikat sa sobrang disappointment. May isang netizen na nagsabi, "Tama kayo, kagabi ko lang sinubukan. I-test ko ang set ng super spoons ko at naging pula ang reagent." Noong tinanong ko ang customer service, ang sagot lang nila ay food grade stainless steel daw ito, pero hindi nila binanggit ang 304 o 316. Paulit-ulit lang nilang sinasabi na dalhin ko raw sa professional institution para ipatest. Basura talaga. Ang brand na Sopor ay halos lahat yata tayo ay mayroon sa bahay, pero mukhang hindi na ito ang dating kalidad na pinagkakatiwalaan natin. Ang iba naman ay sumuko na lang at naging manhid. Sinasabi nila, wala na kaming pakialam. Sa dami ng take-out, snacks, prutas at gulay na puro kemikal at teknolohiya ang pagkakagawa, ang isang sandok pa kaya ang magpapatumba sa amin?
bahala na ang tadhana. Ngunit paano nga ba nabisto ang lagim na ito? Ang lahat ay nagsimula sa isang napakalungkot na insidente sa isang stray dog rescue center noong 2025. Ang manager ng center ay bumili ng isang malaking commercial stainless steel cooking pot sa isang online shop para gamiting pambalot ng pagkain ng mga aso. Pagkatapos ng 50 araw na paggamit, nagsimulang magpakita ng mga kakaibang sintomas ang mga aso at ang iba ay nagsimulang mamatay ng walang malinaw na dahilan. Noong unang bahagi ng 2026, napansin ng manager na halos 88 aso ang nakararanas ng matinding panghihina, pinsala sa atay at bato at tuluyang kidney failure. 2 aso na ang namatay at marami pa ang nasa bingit ng kamatayan dahil sa lason. Sa simula, inakala ng manager na ang problema ay nasa mismong ingredients o sa source ng tubig. Inimbestigahan nila ang lahat, pati na ang CCTV footage. Sa loob ng ilang buwan, noong Marso 2026, laking gulat nila nang matunton ang problema sa mismong kalderong ginagamit nila. Nagputol sila ng isang bahagi ng kaldero at ipinadala sa lab. Ang resulta, ang kaldero ay gawa sa mababang klase ng stainless steel na posibleng nakuha pa sa industrial waste o mga niresiklong basura mula sa mga pabrika. Ang heavy metal content nito, nickel, chromium, mercury, arsenic at pati na mga radioactive substances ay daan-daan hanggang libu-libong beses na mas mataas ay tinakdang standard. Ito ay sanhi ng chronic poisoning at ang pinaka nakakagalit, matapos nilang i-post ang video tungkol dito, wala silang natanggap na paumanhin o bayad mula sa manufacturer. Sa halip, dahil sa takot na balikan sila o iharas ng mga autoridad, napilitan silang lumikas at ilipat ang halos 100 aso sa ibang lugar. Ang paggamit ng mga ganitong kaldero sa mataas na temperatura ay nagiging dahilan upang humalo ang mga heavy metal sa pagkain. Ang mga aso na mas mahina ang metabolism sa kidney ay mas mabilis na tinatamaan. Tayong mga tao ay may mas malakas na metabolism, pero kung araw-araw tayong gumagamit ng ganitong mangkok at kutsara sa bawat kainan, ang cumulative effect nito ay parang ticking time bomb sa ating loob. At huwag kayong magkamali, ang mga kalderong ito ay hindi lang nasa mga bahay. Laganap din ito sa mga cafeteria ng pabrika, sa mga paaralan, sa mga restaurant at pati na sa mga karinderya sa kanto. Dahil sa insidenteng ito, nyanig ang social media at na-realize ng mga tao na kahit ang pinakamatigas na bakal ay may kahinaan pala. Naglipa na ang mga videos ng mga netizens na sinusubukan ang kanilang sariling gamit. Gaano ba ka-toxic ang kutsarang ito? Gawa ito sa super high manganese steel. Tingnan nyo, pagpatak pa lang ng reagent, namumula na agad, sabi ng isang vlogger. Ibinahagi rin ng iba na mas matino pa ang bakal ng kanilang gate o hagdanan kaysa sa sandok na isinusubo nila. May isang buyer naman na nanggagalaiti dahil bumili siya ng fish grill mula sa Pinduoduo na ang nakalagay sa ads ay 316 stainless steel at may tatak pa sa litrato. Pero noong dumating ang item, wala itong tatak at naging pula ang test. Nakakatakot talaga, parang bumili ka ng ticket papuntang sementeryo, dagdag pa niya. Ang tunay na food grade 304 ay may mataas na nickel content kaya hindi ito kinakalawang at hindi naglalabas ng lason. Ang mga peke naman ay gawa sa scrap iron na pinakintablang. Minsan pa, sadyang tatatakan ng 304 o 316 ang item para lang malinlang ang mga mamimili. Isang vlogger ang nagbahagi ng kanyang karanasan nang bumili siya ng 4 na stainless steel bowls mula sa isang sikat na store. Inasahan niyang baka may isa na hindi pasado pero laking gulat niya na 2 sa mga ito ang bagsak sa test kahit sabay-sabay niyang binili. Isa lang ang nakapasa sa 4, ang weird talaga, parang swertihan na lang kung makakakuha ka ng maayos, aniya. Pinuri rin niya ang Japanese brand na Muji dahil kahit mahal, kampante siya na ligtas ang mga gamit niya roon. Noong sinubukan niyang itest ang lahat ng gamit niya sa bahay, halos lahat ay tinapon niya dahil ang tanging pumasa lang ay ang mga galing sa Muji. Nakakagalit, di ba? Sa comment section, umaapaw ang galit at panunuya. Ganito na ba ang tingin nila sa atin dahil lang kapwa tayo Chinese? Kapag buhay na natin ang nakataya, doon lang natin bitawan ang patriotic sentiment natin? Chinese ang dumadaya sa kapwa Chinese, reklamo ng isang netizen. Marami na ang nagsasabing mas gusto na nilang tumingin sa international markets dahil ang mga local e-commerce platforms natin ay pugad na ng peke. Sinasabi pa nga na kung may kategory ng produkto na pinakatalamak ang peke, ito ay ang stainless steel bowls.
Ito ang palengke kung saan ang mga masasamang produkto ang tuluyang sumipa palabas sa mga matitinong produkto dahil sa sobrang baba ng presyo. Halos lahat ng nasa top sellers list ay peke. May isang item na nakabenta ng 149,000 units, naka-label na 316. Pero noong sinuri gamit ang metal analyzer, lumabas na ito ay 201 high manganese steel na may 10.3% manganese. Ang isa pa ay nakabenta ng 41,000 units, walang tatak, at may manganese content na 930% ang kapal ng mukha. Di ba? Isasama na rin nila ang kasinungalingan sa label dahil alam nilang walang mag-check. Matapos mabunyag ang mga test results na ito, napatunayan ang hinala ng maraming mamimili. Hindi lang ito iisang kaso, ito ay isang epidemya. Ang usapan sa mga comments ay hindi na lang tungkol sa reklamo, kundi sa bulok na sistema ng bentahan. Dati, kapag peke ang nabili mo sa physical store, pwede mong i-report at ipasara ang tindahan. Ngayon, sa online shops, wala silang pakialam at walang accountability, sabi ng isang buyer. Napansin din ng ilan na simula nang mauso ang mga testing videos, ang mga dating seller na naglalagay ng 304 label ay biglang pinalitan ang description ng kanilang mga produkto tungo sa 201. Sino ba naman ang makakaalam kung hindi ka magtitest? Para bang bumabagsak ang langit sa tindi ng panloloko. Isang eksperto ang nagpaliwanag sa presyo upang lalong maintindihan ng masa. Sa kasalukuyang palitan at presyo sa merkado, ang isang tonelada ng 201 steel ay nagkakahalaga ng nasa 56,000 pesos hanggang 64,000 pesos. Ang 304 naman ay nasa 112,000 pesos kada tonelada at ang 316 ay umaabot sa 176,000 pesos. Ibig sabihin, ang isang 50 gram na 304 spoon sa raw material pa lang ay nagkakahalaga na ng nasa 5 pesos hanggang 6 pesos. Kasama na ang labor, transportasyon at packaging, hindi ito pwedeng ibenta ng sobrang mura. Pero ang mga walang hiyang seller ay may lakas ng loob na ibenta ang 201 steel spoon sa presyong pang 304 o mas mataas pa upang makakuha ng dambuhalang tubo. Ang presyo at ang kalidad ay sadyang magkalayo at ang pagpapalit ng basura sa dekalidad na produkto ay naging pinakamabilis na paraan ng pagkita ng pera sa bansang ito. Dito na tayo papasok sa mas malalim na issue. Sa ibabaw, mukhang maayos sa mga batas natin. Mayroon tayong GB 4806.9 National Food Safety Standard, pero ang pagpapatupad nito ay parang palamuti lang sa pader. Ang mga negosyante ay gumagamit ng industrial waste dahil sa sobrang kompetisyon at kagustuhang magkamal ng yaman. Ang mga certification at testing ay puno ng butas at ang huwad na labeling ay talamak na. At ang masaklap pa, ang tinatawag nating local protectionism ay malaking hadlang. Ang mga stainless steel hubs sa mga lugar tulad ng Zhejiang, Jiangsu, Guangdong at Fujian ay mga industrial clusters na pinoprotektahan ng kani-kanilang local government. Ang mga opisyal doon ay mas gustong magpataw na lang ng maliit na multa kaysa ayusin ang pamamalakad dahil ayaw nilang maapektuhan ang ekonomiya at trabaho sa kanilang lugar. Ang tax revenue ay mas mahalaga kaysa sa kalusugan ng mamamayan. Maraming maliliit na negosyo sa maliliit na lungsod ang untouchable dahil kilala nila ang lahat ng opisyal sa munisipyo. Kapag nakatira ka sa maliit na probinsya, alam mo kung paano ito gumagana. Hindi sila mapaparusahan dahil sila ang nagpapatakbo ng ekonomiya, sabi ng isang residenteng nakakaalam sa kalakaran. Hanggat ang mga produktong ito ay ibinebenta sa labas ng kanilang probinsya, walang pakialam ang mga lokal na opisyal. Kung may mamatay man sa kabilang panig ng bansa, ang mahalaga, nakakabayad sila ng buwis at mataas ang GDP ng kanilang bayan. Dahil sa mga revelasyong ito, anting namumulat ang mga tao sa isang pangmatagalang problema sa ilalim ng pamumuno ng Chinese Communist Party. Ang bansang ito na kilala bilang superpower ng mga peke ay hindi na lang limitado sa mga bag at sapatos. Pumasok na ito sa ating mga pangunahing pangangailangan. Ang mga nakaraang iskandalo tulad ng gutter oil, mga prutas na puno ng pestisidyo at ang nakakakilabot na tainted milk powder ay sariwa pa sa alaala ng mga tao. At ngayon, ang stainless steel cookware ang bagong banta. Ang pagluluto sa mataas na temperatura kasama ang mga pagkaing maasim o may sabaw ay lalong nagpapabilis sa pagtagas ng mga lason. Ang pangmatagalang exposure sa maliit na dosage ng mga heavy metals na ito ay nagdudulot ng chronic poisoning na sumisira sa atay, bato at central nervous system. Maaari rin itong magdulot ng infertility, pagkabobo ng mga bata at mataas na panganib ng cancer.
Ang pagdami ng mga sakit sa ating kabataang henerasyon ay hindi hiwalay sa akumulasyon ng mga nakatagong lasong ito. Ang modelong pang-ekonomiya ng China ay naging isang vicious cycle. Sa ilalim ng ebalwasyon ng CCP na inuuna ang GDP growth sa lahat ng bagay, ang kalusugan ng tao ay nagiging collateral damage. Kapag ang isang biktima ay sumubok na magsalita at humingi ng hustisya, hindi lang ang tusong negosyante ang kinakalaban nila kundi ang buong makinarya ng gobyerno. Tulad ng nangyari sa dog shelter, sa halip na imbestigahan ang pumatay sa mga aso, ang manager pa ang pinatalsik at pinatahimik dahil nagdudulot daw ito ng instability sa lipunan. Isang malupit na cycle ng survival. Ang mga substandard na produkto ay nilalason ang buhay ng mga tao. Ang publiko ay kailangang gumastos para maghanap ng ebidensya, habang ang mga regulator ay natutulog sa pansitan at ang mga biktima ay napipilitang lumaban ng mag-isa. Para sa mga nasa itaas, ang katotohanan ay banta sa kanilang katatagan, kaya mas pinipili nilang burahin ang nagrereklamo kaysa ayusin ang problema. Ang censorship ay may malaking papel dito. Ang mga social media platform sa mainland ay gumagamit ng teknolohiya at tao para i-filter ang mga usaping may kinalaman sa food safety. Binabawasan nila ang visibility ng mga post na ito o tuluyan itong binubura upang hindi kumalat ang takot. Ang pinakamalalim na trahedya sa lahat ay ang katotohanang ang mga lider na may kapangyarihang mag-regulate ay nabubuhay sa isang mundong paralel sa atin. Ang mga elite ng Communist Party ay matagal nang hiwalay sa ordinaryong merkado. Mayroon silang tinatawag na special supplies kung saan ang lahat ng kanilang kinakain at ginagamit ay dumadaan sa napakahigpit na pagsusuri o kaya naman ay ini-airlift pa mula sa ibang bansa sa napakamahal na halaga. Ibig sabihin, ang mga leader na ito ay hindi tinatamaan ng melamine, ng Sudan Red o ng nakatataing kitchenware na ito dahil ligtas sila sa kanilang mga ivory towers. Wala silang sapat na motibasyon para sa isang tunay na reforma. Habang ang mga elite ay protektado, ang kaligtasan ng hapagkainan ng ordinaryong mamamayan ay nagiging biktima ng politika. Kapag ang kapangyarihan ay walang malayang media na nagbabantay at walang independenteng hustisya, ang korupsyon at panloloko ay magpapatuloy na parang linta. Ang gastos sa panloloko ay napakababa habang ang gastos sa pananagot ay napakataas. Ang mga special actions at tech upgrades ay palamuti lang sa ibabaw pero hindi nito kayang abutin ang ugat ng problema. Hanggat walang kalayaan sa impormasyon at tunay na pangangasiwa ng publiko, ang makina ng Mutual Harm Society ay patuloy na iikot kung saan ang bawat isa ay nilalason ang kapwa sa ilalim ng anino ng kapangyarihan. Ngunit habang lumalabas ang katotohanan, mas lumiliit ang pasensya ng mga tao sa ganitong uri ng pamumuhay. Ang lipunang Tsino ay darating din sa punto ng masakit na transformasyon tungo sa isang bagong panahon kung saan ang buhay ay mas mahalaga kaysa sa bakal. Hanggang dito na lang muna ang ating ulat para sa araw na ito, mga kabalitang Sina. Maging matalino, maging mapagmatyag at higit sa lahat ingatan ang inyong mga kusina dahil doon nagsisimula ang inyong kalusugan. Hanggang sa muli!